Hello guys! Nandito na naman tayo. Siyempre, good morning muna dyan at good evening rito. Eto ha. Naku, iiyak ang mga didilis na ito ha. Ito ang pinaka-latest survey ng Okta Research. Siyempre, sa Okta Research lang talaga ako naniniwala pagdating sa survey na Okta Research ang medyo mas sabihin natin na medyo reliable at malapit sa katotohanan. Sapagkat ang SWS, ever since hindi ako naniniwala dyan dahil propagandista yan. Tapos itong False Asia, the same din. Di lalo na ang publikos. Mga propagandista ang mga yan. Pero eto, ayon sa survey na latest survey ng ng Okta Research, ang survey na ito ay magpapaiyak sa mga didilis. Magpapaiyak at magpapaluha ng dugo at magbubuhos at magpapa-ignite ng silakbo ng kanilang mga damdamin dahil sa galit at sa inis dahil hindi nila magugustuhan ang resulta ng survey na ito. Bagamat alam ko sa iba sa inyo malamang alam nyo na ito pero ito sa mga hindi pa nakakaalam ating pag-usapan. Okay, ang sabi rito VP Duterte impeachment trial. Most Filipinos receiving judgment until trial evidence is presented. Okay. In the survey conducted during the first week of the impeachment trial, 55% of adult Filipinos prefer to wait for the presentation of evidence before deciding on the impeachment case. So, tatagalugin ko sa mga didilis Ang sabi rito ng survey, ayon sa summary ng survey 55% ng mga Pilipinos gusto na makita ang mga ebidensya bago sila makapagdesisyon patungkol sa impeachment na ito ni Inday Sayad. Okay. So, ayan ang sabi rito. Ayan, nakikita natin 55%. Ang sabi, it is too early to tell. I need to see the evidence presented during the trial first. Okay. Ang 21%, ayan, ito naman yung nagsasabi na vote to acquit the Vice President and clear her of the charges. Ibig sabihin, ito na yung mga didilis. So 20, tama, noon pa man kahit dati pa, ang bilang nyo lang talaga 20% na lang. Sa mga survey noon pa, wala pang impeachment, talagang 20% na lang. At ngayon, consistent ang survey. Consistent ang survey na 20% na lang kayong mga hinayupa kayo. O ayan 21% rito na nagsasabi na i-acquit ninyo May margin of error pa to na 3%. Okay, ang sabi dito, 17% naman, vote to convict the Vice President and remove her from office. Then ang 7% ay no opinion or undecided. So 17% na ang nagsasabi na sila ay desidido na bumoto. So ibig sabihin, yung 55% rito, naghihintay na makita ang ebidensya. Ang siste, eto mga didilis ang survey na ito ay ginawa from July 4 hanggang July 11. Diba? So, hindi pa talaga dito lumalabas ang lahat ng ebidensya, kakaunti pa lang. During this period, ang lumalabas pa lang rito, dito pa lang, konting-konti pa lang, dito pa lang sa patungkol sa mga cash advances, Cash advances, ang na-establish pa lang rito, ay ang mga cash advances. Pero hindi pa nito talaga covered yung time na lumabas na ang mga issue na walang OR at puro AR. So nagsisimula pa lang ang impeachment trial dito sa survey na ito. Kaya sabi ng 55%, naghihintay pa sila ng mga ebidensya. Ngayon, ano na mangyayari dyan sa 55% na yan habang tumutuloy ang impeachment trial, lumalabas ang ebidensya. Diba? Kaya sa susunod na survey na ito ng Okta Research, siguradong-sigurado ako, mukhang tataas na ang conviction dito. At malamang-lamang, itong na kay Inday Sayad, baka mabawasan pa kayo Yung 21% na nagsasabi na i-acquit kayo mga didilis. Huwag kayong papayag. Papanatalihin nyo na lang yan. 21%. So, anong maliwanag dito? Ay, naku, puro di. So,
nagpapatuloy ang impeachment trial, lumalabas ang ebidensya, ay iiyak na lang kayo, no? So, kayong mga senator judges, tingnan nyo itong survey na ito sapagkat for sure ang SWS at ang False Asia ay maglalabas na naman ng mga maling survey na naman, no? Papapaborin na naman nila at pababanguhin na naman nila si Sayad kasi nga malaki ang bayad, di ba? Si Sayad na hindi nagtatrabaho pero aba, taas na survey. Sinong pinaglululoko nyo? Okay na yun pa kayo. O, di ba? Kaya nga, yung walang trabaho, yung hindi nagtatrabaho, walang ginagawa, mataas na survey. May performance survey pa na mataas, hindi naman nagtatrabaho. Eh di ba, sari-saring kalokohan nyo lang talaga, pagiging siraulo. Kaya ngayon, ito ang dapat ninyong abangan, ang survey ng Okta Research sa mga senador dyan. So, ayan 55% naghihintay ng ebidensya. So, habang ito ay nagpapatuloy sa trial, talagang lalabas ang mga ebidensya. At ay Diyos ko po, Rudy, itong 17% pataas na ng pataas yan. So, aabangan natin ang mga susunod na survey. Tulad ng sinabi ko, mga didilis, wag na kayong aalis dyan sa 21%. Baka naman mabawasan pa kayo. Pinag talaga ako dati pa yan, no? Dati pang survey yan talagang, di ba nung nag-survey ng kung ilan na lang yung mga pro administrative, pro Marcos, tsaka pro Duterte, lumabas na yan, 20% na lang talaga mga didilis. So, consistent naman. So, ibig sabihin ito mga 21%, talagang na yan, mga base na yan, mga solid na yan, solid loyalista na yan, ng mga may sayad, no? So, ito na yung mga siraulo, ito na yung mga tambay, walang trabaho, yung mga mahilig sa pagpag, ito na yung mga amoy luga, mga snatcher, mga holdapper, di ba? At yan na rin, kasama na yung mga nagrarally dyan siguro. Yung ilan na nagrarally, kaya lang kung 21% tapos ganun lang ang nagrarally ka para sa bagay, 2,400 lang naman ang 2,400 lang naman sinurvey dito. Basta Okta Research kasi 2,400 ang tinatanong. Tapos pag mga SWS mga 1,200 lang yan. Tsaka itong False Asia. Pero ang tanong nga ron, may tinatanong ba talaga sila? Di ba malamang wala? Parang publikos, wala naman tinatanong. Ang tinatanong lang yung mga nasa opisina nila tapos ginagawa lang nila yung survey. Di ba? Ibang klase si Malutikiyot, di ba? Pero itong Okta Research, talagang ito nagtatrabaho, di ba? So yan. So 55% nag-aabang ng ebidensya. Mga naglalabasan ng ebidensya ay nakapuro di ba? So talagang itong mga to lilipat yan sa sa pag-convict kay Sayad. So yun lang muna. Sa mga bobong didilis at may sayad dyan na nyo, ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may sayad. Sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!